What's up mga boss? Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay magkabit tayo ng swing arm ng Smash 115 gamit ay yung pang XRM or Wave. Same lang sila. Upper arm run plus 2. So ito yung gagamitin natin sa Smash natin. Meron tong kunting problema. Ito yun. Medyo malaki yung kanyang tusukan ng pivot pin. So gagawin natin, maglagay tayo ng bushing. Hindi na lang natin tatanggalin to dahil sayang. So gawin natin, mag-double tayo ng bushing dito para magkasya yung pivot pin niya sa Smash. So yun, pakita namin sa inyo para kuha rin kayo ng idea kung paano magkabit ng swing arm gamit ay yung pang XRM. Ito yung motor. Binaklas na ng aking assistant. Yan o. At ito yung subscriber ko dati na kinonvert namin ng disc brake yung front. So bumalik siya dito at papakabitan niya ng swing arm yung Smash. Yan si Sir Joseph. So ito yun. So tanggalin muna natin yung tambutso saka yung step nut. Ito para mahugot natin yung ano. At palit din siya ng hub at spook. At ito yung hub niya. So buksan lang ng magigiting na ano. Ito. Itong gwapong nila lang. At sprocket. At yung engine sprocket rear saka yung engine. At new kadena. Ito yung bagong spoke. At syempre bearing na rin. At yung spacer na gagamitin, yung spacer na nakakabit dito sa gitna ng mismong hub. Ayan. A few moments later. So ayan mga boss, nahugot na. So papakita ko sa inyo yung pivot pin. So ito yung pivot pin nya. Ito yun. Ang problema nito yun, maluwag. So ito siya. So hindi siya 100% na mahigpit. So gagawin natin dito, gagawa tayo ng bushing para i-double. Pwede na namang palitan natin ng bushing pero kailangan pa natin ng pressure. Ipang press nito para matanggal to. Pero para mapadali tayo, gagawin natin, lalagyan natin ng panibagong bushing or double. Ang double lang dito. Ito siya mga boss, sinukat na namin. So ang pinagkaiba lang dito sa swing arm na ito mga boss ay kailangan nating maglagay ng washer dyan sa portion na yan. At dito sa kabila kailangan din nating lagyan ng isang washer. So ito siya ang nakita ko mga boss. Kailangan ng washer dito. At sa portion na yon, sa gilid na yon, ay pwedeng hindi na. And itong kinuha na ng base natin dito sa may kapalodo nya. Yun o, sentro. At yung kanyang shock absorber ay sentro lang din. So doon na tayo magkukuha ng washer, doon sa kabila. Doon tayo maglalagay ng washer. Dito
Okay na to, straight na to dito. Pero i-final ko pa to kung hahatiin ko ba sa dalawa yung ano, washer, para makuha natin yung perfect sentro ng ano. Yun. So yun. So ito na yung final mga boss. Yung lalagyan na lang natin ng dalawang washer dyan at dalawang washer din dyan para pantay, at para masentro natin. Yan. Importante lang nun mga boss na tama yung pagkakabit para hindi pangit. So yun, kukuha muna ako ng dalawang washer doon para pangkabit doon at doon. Kibali 4 na washer lahat, at gagawa pa ako ng bushing. So pakita ko na lang sa inyo mamaya. So ito na siya mga boss, nagawa kong bushing. So kabit na lang natin dito yung bushing dito. Ayan, ganyan, para double. So yung isa nakabit ko na yun. Puputulan ko lang ng konti dito. Ito, puputulan ng konti para ma-plain. At ito kakabit ko dito para pareho na sila. So yun. Ang material nito mga boss ay aluminum, yung aloe, para hindi madaling makalawang. So yun. Yun, ito na siya mga boss, tapos na. Yan, kabila. Yun. So ito na siya. Pasok dito. Yan. Yun, diretso. Yun. Okay. So meron na rin kaming washer. Nakabili na kami ng washer. Ito yun, 4 na pirasong washer. Susukatin na lang natin kung ilang mm ang dagdag. So yun, let's kabit. Lagyan natin ng oil para smooth. Yan. Tawa ka diya? Dalawang washer. Sa dalawang washer mga boss ay meron siyang 4mm. So 4mm lang yung na-add, 2mm dito, 2mm doon. So 4mm pala, 4mm at saka yung 4mm, so 8mm lahat.
Ito na siya mga boss. Yan o, nagkabitan namin yung shock kabilaan. Ito yung bolt na ginamit namin mga boss. Ito yung original ng bolt ng Smash para dito sa kanya. Ito yung original swing arm nya. Yan pa rin ang ginamit natin dahil yung upper speed na swing arm, yung thread dito ay pareho lang dito sa Smash. At ito na yun mga boss ang kinalalabasan ng ating trabaho. Yun, nag-add tayo ng 4mm dito sa kabila at 4mm din dito sa kabila. Yan. So kibali 8mm lahat dahil medyo buka itong swing arm na ito. Buka lang siya ng konti. So makikita natin na para siyang buka, na para siyang mahaba, no? So ang pagkakaiba dito mga boss, ito yun. Itong original swing arm, yung kanyang swing arm ay meron siyang naka-usli dito na 4mm. Dito rin 4mm. 4. Kaya nag-add tayo ng 4mm. Kasi dito sa ating swing arm na bago ay ano lang siya, fix lang siya dito. Yung space niya tsaka yung space sa kabila hindi to gaya dito, kasi yung space doon ay dito straight, wala yung naka-usli. Kaya kailangan talaga mag-add tayo ng washer. Ayun. Pero yung buka nila may pagkakaiba ng konti lang naman. So kung anong ma-adjust natin, na-adjust na lang natin para ma-eksakto. At ang pinaka-importante nun ay yung kanyang sentro ng motor ay hindi magbabago para yung takbo natin ay hindi rin pangit. Kasi kapag hindi masentro mo yung mga gulong niya sa unahan, sa kahulihan, pangit, baka magkakos pa ng accident. So kailangan perfect talaga ang pagkagawa. Ang kulang na lang nito ay yung gulong, kasi assemble pa yung ito, assemble pa. At ito yung spoke, at i-align ko pa mamaya. So pakita ko na lang sa inyo mamaya yung kabuuan. Importante na tapos na natin yung swing arm na ikabit. Yun. A few moments later. Ito na siya mga boss. Tapos na. Na-align ko na. Yun yung ginamit ko. Improvised na aligner. Lumang telescopic ng wave. Yan ang ginamit ko. Tapos align. Yan. Abit lang natin yung damper. A few moments later. So ito na siya mga boss. Tapos na. So pinalitan lang namin ng bagong brake panel. Dahil yung isang brake panel dito ay ganito ang design. So ito iba ang design niya, maliit. Kasi magkaiba yung XRM na ordinary kaysa Trinity. Ito kasi sa Trinity to. Kasi XRM na ang ginamit niyang hub. Kaya pinalitan na lang namin dito yung brake panel. Okay. So talagyan namin ng dalawang spacer dito sa gilid. Dahil yung spacer ay yung spacer ng maikli lang.
So ito na lang ikakabit namin mga boss, yung kanyang brake arm, kasi medyo kapos ng konti yung brake rod, pero pwede pa naman ma-adjust ng konti. At ito na siya mga boss. Yun. Tingnan natin kung straight ba talaga. Yan o. Straight yung ating kadena. Yun o. Bawasan natin ng konti. Pagkot ah. Tapos so yun na siya mga boss. Tapos na natin yung ating pagkakabit ng swing arm. So kabit na lang namin yung tambotso, yung panghuli. So shoutout pala sa pinsan ko, Lucier Bilyami. Shoutout sa iyo, Insan. So bago pa kayo sa aking channel mga boss, Roel the Mechanic, paki-subscribe at i-hit na rin ang bell button mga boss para lagi kayong ma-notify sa susunod ko pang mga video upload mga boss. Salamat mga boss.